Para penyintas dan keluarga korban tenggelamnya kapal feri di Filipina Selatan berkumpul di kota Pasay dekat Teluk Manila untuk menuntut pertanggungjawaban setelah pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa dakwaan kriminal akan diajukan atas bencana ini. Dalam konferensi pers dan pertemuan dengan keluarga, pengacara Aquino Sajili yang selamat dari insiden ini mengatakan bahwa tragedi ini tetap menjadi beban profesional dan pribadi baginya. Na siya namang kumilos agad, and he came over to Zamboanga City to meet us. I was there to attend a hearing. Unfortunately, both the judge kung saan kami mag-appear at yung kliyente ko namatay sa trahedya na ito. No. So for me, as a professionally, haunting sa akin yung nangyari, mabigat sa akin professionally, mabigat din sa akin personally kasi talagang, sa totoo lang, ako yung nag-file ng motion para i-schedule ang hearing sa araw na yon. We both have the statistics as well as testimony of some. What is disturbing to me, yung sigaw ng mga tao na sa paligid ko, mga bata, mga babae, mga kababaihan, no? Yun yung nakaka-disturb sa akin. Hanggang ngayon, actually naririnig ko yung kanilang mga tili, mga sigaw. Napaka-traumatic talaga yung experience. Bago mag-Ramadan, ang tradisyon talaga namin is pumupunta yung pamilya sa sementeryo po. Tapos yung naglilinis ng puntod. Tapos nag-o-offer ng prayers, parang ganun. Seven po sila na kasama sa barko. Kasama po doon yung nanay at tatay namin, 3 hipag ko, tapos yung isang kapatid namin, at saka po yung anak niya. Bali, 7 po silang lahat. Wala pong nakasurvive sa kanila. Bali, yung missing pa po namin is 4. 4 pa po yung hindi pa nahanap. We cannot take these people in Mabigat sa pakiramdam. Na sana hinihiling namin na mahanap sila, mailibing namin ng maayos, para naman kahit papano mapanatag yung loob namin. Paglubog namin, sir, nahigop pa kami sa baba. Yun na, ang isip namin, mamatay na kami. Kasi nakainom na kami ng dagat, nagbubbles na yung dagat sa bunganga namin. Yun na, pag ilan minuto, nadala na kami ng life jacket sa taas. Yun na, sabi ko sa asawa ko, yung anak natin, mapabayaan na natin. Na yun na, parang kamatayan na ba yung naisip namin, sir? Oo, naghawak talaga. Hindi niya talaga ako iniwalay. Oo, maigpit talaga yung paghawak na sa kamay ko. Ganitong paghawak ko sa asawa ko. Hanggang lumubog kami, ganitong hawak ko. Tapos pag namin sa taas, kami. Ganun pa rin ang hawak ko sa ganito. Hindi kami. Mga 3 hours pa kami na rescue. Kung naabot kami mga 4 hours siguro, sir, mamatay na talaga kami. Kasi yung lamig. At sa panginginig ng katawan. Right now po, nasa recovering pa lang po siya kasi nung nasa dagat po kasi siya, parang nagka-mild heart attack po kasi yung nanay ko. Tapos dala na rin po ng sobrang lamig. Tapos nasa dagat po kami ng 3 hours or more than ganun po. Sana po this time, hindi na ma-bury yung nangyari. Kasi nangyari na po to before with the same company. Pero nagkaroon lang ng media blackout. Hindi nabigyan justice yung mga naging victim ng the same shipping line. Sana po this time, as much as possible, mawalan na sila ng lisensya. Kasi kung if hindi nangyayari yun, madami pa rin po silang magiging biktima. Inutusan po natin ang Marina. Ang isa po sa mga natukoy
na potential causes sa paglubog ng barko ay yung sinasabi natin may posibilidad ng overcapacity at overloading. Posible pong nagkaroon ng cargo shift. At isa sa mga mas mabigat po na lumabas sa investigation report, itong vessel na to, itong MV Tricia Kirsten 3, meron na po itong safety deficiencies. Ganun pa man, nabigyan sila ng safety certificate o seaworthiness certificate. Additional areas, but it will take a little longer to complete that. So we will start with Ang pagsasampa ng criminal case against the officers, owners of Allison Shipping Lines, kasama na rin po ang mga tripulante. The survivors po, yung mga nakasurvive na tripulante na MV Tricia Kirsten 3. Inutusan po natin ang Marina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.